Welcome to Heart with Mama Colleen. Ang programang may puso na kung saan kung meron ka pinagdadaanan atin niyang pag-uusapan, ikaw ang bida sa programa ng Mama ng Bayan. Kwento ng pagkabigo, pagbangon, inspirasyon, mga totoong kwento ng ating mga ka-winner. Heart with Mama Colleen. At ngayong oras na ito, meron po tayo makakausap. Ano nga ba ang kanyang kwento? Atin ang alamin. Nasa kabilang linya na po si Mary Ann, 35 years old. Good afternoon, Mary Ann. Hello po. Ayan, papatay ng radyo. Ang layo po ng radyo. Nagpi-feedback pa rin kahit malayo. Ayan, Okay na po? Okay na, yung hindi ko may problema. It's not you, it's me. Charot. Ayan, anyway, Mary Ann, 35 years old. Magpakilala ka muna sa madlang people mabuhay. Hello po, ako po si Marian Flores from Parañaque City. Nandito po ako ngayon sa 91.5 para ikwento ko ano yung naging nakaraan ko lang. Ayan, medyo kinabahan ako nung nag-mention ka ng number, baka magkamali. Alam mo yung kumabog yung boses ko, yung kumabog yung dibdib ko, mga 3 steps, ganon. Oo nga po. Anyway, Mary Ann, si Mary Ann ba ay single, ready to mingle, or Yes. sawi? Ano ba yung estado mo sa buhay ngayon? Actually, etong ano lang po kasi, month of January, kaka-break ko lang dun sa dating live-in partner ko. So ngayon, dahil po yun, nag-break po kami dahil sa, dun nga po sa DJ na nakilala ko, na na-miss ko. Uy! Teka! Naghiwalay kayo ng live-in partner mo dahil may nakilala kang radio DJ? Yes. Opo. Mamaya ako nakakalkalin kung anong karakter ng DJ na ito. Opo. Ang tanong ko muna, paano mo nakilala yung live-in partner mo? Paano kayo nagsimula? 3 years na po kami. Bali magpo 4 years na po. Dahil lang po sa sobrang hilig ko manood ng mga live sa Win Radio, sa mga radio na mga live sa radyo. Sobrang hilig ko po noon. Naging siloso po siya. Tapos, parang ayaw niya na ako paggamitin ng cellphone. Oh! Pero, parang... oo. Pero bago yan, nagkakilala muna kayo ni boyfriend. Paano? Sa online lang din ba? Or through a friend? Through a friend po. Okay. So, paano nagsimula yung love story ninyong dalawa? Yung muna yung gusto kong malaman. Love story po namin ni ex. Hindi, nung kapitbahay ng ex niya. Malamang love story mo. Paano kayo nagsimulang maging kayo? Dahil din po sa friend ko, pinakilala po niya sa akin. Tapos, ayun na, lagi na kami nakikita hanggang sa binahay niya ako. Binahay? Ilang buwan pa lang kayo nung binahay ka niya? Po? Ilang buwan pa lang kayo nung binahay ka niya? Bali, umabot din po kami ng 6 months bago niya po ako inuwi sa bahay nila. Pero, hindi ka pa buntis noon? Ay, hindi pa po. Sa ex-live-in ko po yun. hindi po kami hindi po ako nabuntis dun. Ay, hindi. Okay. Nagsama kayo, 6 months ng relationship ninyo. Tanong ko, bakit live-in agad? Bakit hindi ka dumaan sa proseso na parang pabebe muna or yung tipong kasal muna bago magsama? Ano yung paniniwala mo? Naman po, okay naman po kasi siya. Sa 6 months po, pinakita niya talaga sa akin na kahit na hindi ko pa siya sinasagot na talagang pupursige siya na parang kumbaga sana binakuran niya na ako. Binakuran, binahay, kinandado. Charot. OA ng kinandado no? Pero as a live-in partner, kumusta siya? Sino po? Yung live-in partner mo, o yung naka-live-in mo after 6 months of being a jowa. Okay naman po siya, naging okay po siya. Kaya lang po, ng mga bandang
ako na po halos yung ako po yung nagtatrabaho. Kasi po, naging tamad po siya, hindi po siya halos gumagalaw. Ano siya, estatwa? Hindi po siya, parang ako na yung halos yung, Naghahanap buhay. Ano ba yung trabaho niya? Wala po. Bali, nakalala ko siya, Taka, nagcha-choppy. Ulit, May trabaho siya nung binahay ka niya, tama ba? Opo. Anong trabaho niya nung binahay ka niya? Bali sa po siya, po siya sa barangay, yung naglilinis po siya ng mga drainage, ng mga Parang sweeper ba? Tama ba? Opo. Okay. Pero simula nung nagsama na kayong dalawa, hindi na siya pumapasok, tama? Opo. Anong trabaho mo? Anong pinagkakitaan mo? Bali, ang ko po talaga, marami po akong sideline yung nagte-therapist po ako. Nagte-therapist po, tapos, nagte-therapist uli. Housemaid po. Marami kang racket, in short. Marami po. Pero kinumpronta mo ba siya sa naging katamaran niya? Nag-uusap ba kayo? Ay, sobra po. Teka lang, nagchichapi. Ano uli? Alis nga, pinaapi ako ng kapatid niya kasi ang alam ng kapatid, ang gusto nang mangyari ng kapatid niya, parang ako lang din talaga yung gagalaw. Tapos yung kapatid niya nasa bahay. Parang baliktad pa yung sitwasyon, siya yung maging babae, ako yung lalaki. So bukod sa magkasama kayo sa iisang bubong, doon din nakatira yung kapatid niya. Bumukod na po kami. Dati po magkasama kami noon. Nung nagbawa po kami ng maliit na kwarto lang sa amin dalawa. Opo. Kasi klaruhin mo yung sa part ng kapatid niya. Ano yung involvement ng kapatid niya? Parang kinakampihan niya yung kapatid niya, tama ba? Opo. Parang ganun po. Kaya ang naging desisyon ninyo, bumukod na lang ng kumuha ng maliit na kwarto para wala ng epal. Opo. Oo. So, gaano kayo katagal nitong live-in partner mo na ito? Actually po, inabot po kami ng magpo 4 years din po. Ang tagal. Pero kasi 'di ba, sa unang taon pa lang nakikitaan mo na siya ng katamaran, para sa iyo red flag ba 'yon? Opo, pero ako po kasi nagmahal po ako kaya pinursige ko siya na talagang halos kahit na sabihin na mapabayaan ko sarili ko, maturuan ko lang po siya ng pagiging pagiging responsableng asawa, ganun. Pero hindi po nangyari. Hanggang sa dumating na lang po sa point na ito nga, kailan lang po nagbigti siya. Hay! Opo. Nagbigti? Opo. Sorry kumusta? Buhay? Na ospital o? Wala po. Patay na po na lit. Kakalibing na po niya na Sabado. Oh, sorry to hear. Opo. Iyak ako. Nabigla naman ako sa plot twist ng kwento mo, Day. Opo. Pero, nung nagbigti siya, hindi na kayo pa noon or hindi na? Hindi na po. Ang niya nga, pinupulse niya ako na magbalikan talaga kami. Kasi nga, ayoko na talaga, binitawan ko na ho talaga siya. Kailan kayo naghiwalay? Umpisa po na nakilala ko nga yung DJ na sinasabi ko. Sige, tell me more tungkol naman sa nag-umpisa siyang magselos. Yun po yung hindi na ho ako nauwi doon sa bahay namin. Doon na po ako nag-stay sa parents ko noon. Tapos, ginawa ko po busy yung sarili ko sa pag-aaral ng massage, ng therapy. So, tapos, habang nandun ka sa magulang mo, sinusuyo ka pa rin nung ex-live-in partner mo, tama? Opo. Ay, talagang hindi na po talaga ako nagpursige rin na kasi yun nga, habang sinusuyo niya ako, yung ate naman ho niya, kung ano na sinasabi sa akin sa chat, sa Facebook. Anong sinasabi sa'yo ng ate niya? Wala kang idudulot na maganda sa kapatid ko, na ganyan-ganyan. Kaya nga ako nung itong nakabulol siya, hindi man lang ako nakasilip kasi nabantaan pa nila ako na itatabi raw nila ako doon sa bangkay ng ex ko. Pero ang tanong, kasi sabi mo, bumalik ka sa nanay mo, doon ka muna tumira habang nagpa-practice ka pa ng mga therapy and massage, tama?
para sa another racket mo. Paano mo nasabi na naging seloso na rin siya simula nun? Kung ano na po sinasabi niya sa akin sa message, itatawagan niya ako, tapos aawain niya lang po ako, ganun. Hindi, paano mo nasabi? Like, may sinasabi ka na may involvement ng isang DJ. Dahil? May involvement po sa relation namin. Oo, sabi mo pinagselosa niya yung DJ. Opo. O paano? Paano siya nagselos? Bakit Okay siya lang nagselos? Lagi ako nakatutok sa live nun, tapos nagko-comment po, tapos ganun siya na bakit ganun, tapos nung Ayan, naputol. Sinong DJ? Ito. Hoy, walang ganon. Huwag nating idamay. Nalulok. Nashock ako. Promise, nagulat ako dun sa sa nagbigti. Hindi ko inaasahan yun, B, yung totoo. Eto, tinatawagan ko ulit si Mary Ann. Oo. Pwede po kayong mag-text, makisawsaw sa kanyang kwento. 0977 7000-915. Once again, ang caller po natin, siya po si Mary Ann, 35 years old. Nakakaloka. Mamakuling pabida naman daw sa staff ng Sigurat Cuisine ng Makati. Ayan, maging sa cute na si chef na si Archie Ando Felizario. Maraming salamat po pagbida mula kay Ren. Salamat po. Salamat sa ayo. Yun na. Sagutin mo, pabitin ka. Yan po. Ayun, ay aray ko. Okay, so lagi kang nanonood sa DJ na to. Lagi kang nagko-comment. And may private conversation ba kayo ng DJ na ito? Opo, nagkaroon po kami. Umpisa nung meron po siyang sinabing gusto niya daw po ako isaldo kasi bagay daw po ako dun sa ganun, sa ganyan. Parang programa niya po sa, ewan ko kung para saan po yun. Pero naging interesado po ako noon. Tapos hanggang sa nag-meet up kami. Nag-meet po kami. Nag-meet kayo! May ganun. Hindi ito sa loob ng istasyon, kundi sa labas. Sa labas naman po. Sa labas. Bakit pa, bebe? Sa labas naman po. Siyempre. Okay, tuloy ang kwento. Parang kinikilig ka pa, Hindi na, lang po kasi ako. Okay, tuloy ang kwento. Nagkita kayo sa labas and then? Yun po, nag-meet kami. Tapos hanggang sa hindi ko rin po alam sa sarili ko kung bakit. Pero napakabilis, parang kidlat po eh. Anong meron? Nangyari. Anong meron? Nangyari na po. Nangyari agad. Hindi na asahan. That first meet ninyo? Opo. Okay, sinong nagyaya? Siya po, syempre. Aba. Hindi naman po pwedeng ako. Naku, kayo kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayo masyadong naniniwala sa ibang DJ. Naku talaga, ayoko na lang mag-talk! May mga ganyan eh! Away. Uy! So, nagkita kayo. May nangyari. After ng may nangyari, sa unang pagkakataon, nasundan ba ito? Opo. Ay! Pangalawa, pangatlo. Pang-apat, pang-lima, pang-anim, pang-pito, nawili? Hindi naman po. Okay. 3 times. 3 beses. Ba't hindi umabot ng 4? Anong meron? Ayun na nga po, nagulat ako sa kanya. Kasi after actually, nung last namin is, lang dapat siya. Client ko lang po dapat niya sa massage. So, after nun, hindi ko alam. Basta nangyari po. Hindi niya po siya nagre-reply sa message ko. Hanggang sa ngayon, lalo na nung nalaman niya na na-delay po ako. Hindi na siya nag-reply. Hindi na siya nagpaparamdam sa'yo. Although na may message mo pa siya. Teka, tanong ko, paano kayo nag-uusap? Sa page niya o sa private message na? Yung personal Private account message niya? So, personal account. Po. Okay. So, Actually, blinak niya ako kahit sa niya po, sa public. Blinak niya rin ho ako dun. Hindi na nga ako nakakapanood sa live niya eh, na late na yung panood ko.
after na ng live niya, saka na makakapanood. Okay. So, etong conversation ninyo, etong palitan ninyo ng message at pagkikita ninyo, nakarating to kay live-in partner. Tama? Opo. Kaya naging valid yung selos niya. Tama? Siguro po. Kasi, inamin ko rin naman po sa kanya na ayoko na ako kasi hindi naman din ako gusto ng kapatid mo para sa'yo. Eh bakit kapatid mo ba pakikisamahan niya? Hindi rin po yung sa kapatid niya yung pakikisamahan ko. Yung akin po, ayaw niya po magpursige na magpakalalaki po. Pinasinabi mo yan sa kanya? Sinabi ko po yan maraming beses. Pero sa kabila ng lahat, wala siyang ginagawang effort? Wala po. Mas lalo pa nga akong, kasi po, yung totoo po, nagbibisyo po siya eh. Anong bisyo? Kaya, drugs po. Kaya po ako, parang umiwas ako kasi nga, yun nga yung nangyari. Parang ang sinisisi ng mga kapatid niya ako, kasi nga binibigyan ko siya ng pera. So parang ikaw ang sinisisi, ikaw ang nagtotolerate kuno. Pero ang hindi nila alam, pinapaiwas mo si kuya mong boy at pinupush mo pa na magtrabaho. Tama? Opo. Okay. So ngayon, sabi mo, hindi na nagpaparamdam si kuya mong DJ. Simula nung sinabi mo na delay ka. Opo, yun na nga po. Tapos, eto pang isa, yung live-in partner mo, nabalitaan mo na nagbigte. Tama? Opo. Ano yung sitwasyon mo ngayon? Buntis ka na ba? Ang ina-accept ko na lang po talaga sa sarili ko ngayon yung makapag-ipon ako. Pero ang tanong ate, sabi mo kanina delay ka. So buntis ka ba as of this moment? Yes. Sigurado ka ba na si DJ ang ama? Opo. Bakit mo nasabi na si Radio DJ ang ama? Sa kanya lang po ako last, saka siya lang po ang last na nakasama ko. Bakit hindi siya gumamit ng proteksyon? Ba't hindi ka nag-abot ng proteksyon? Hindi ko po alam. Kasi masyarap. Mayroon po siyang actually, ano po sa akin ngayon, friends niya best friend niya. Ano sabi ng best friend niya? Ipaano ko daw po. Ipaano? Ipalaglag. Hoy! Ayos yung best friend niya, ha? Opo, kasi wala daw po mapapala. Eh bakit idadama yung bata? Yung nga po, sabi ko, hindi naman po ako maghahabol eh. Sira ulo din yung best friend, ano? Magpapayo na lang yung papatay pa ng tao na walang kinalaman. Pag i-PM mo sa akin, sinong DJ yan? Opo. Ibulong mo sa akin yan. Baka kilala ko yan. Anyway. Blind items ko. Blind item daw. Itong DJ na to. Sige nga, bigay ka ng clue. Ayun nga po. Anyway, ang tanong ko ngayon, anong plano mo? Sinisisi ka ba ng Eto lang, may tanong pala muna, una sa lahat. Sinisisi ka ba ng pamilya niya sa pagpapakamatay niya? Opo. Pero ano yung tingin mo? May iniwan mo siyang letters na nagsusorry siya sa akin na nakalagay po sa letters niya na ganito pala yung pakaramdam pagka hindi mo talaga pinahalagahan yung tao nagmamahal sa'yo. Sorry sa lahat. Sabi niya, sana maging masaya ako saan ka man mapunta. Aling yung ganun sa letter. Kaya alam ng pamilya niya, ng ibang tao na nakakapilala sa aming dalawa na hindi ako nakulang sa kanya. Pero, sorry base sa pakikinig ko at base sa sinabi mong letter na iniwan niya, hindi mo ba naisip na kaya siya nagpakamatay dahil sa'yo? Sorry to ask. Naano ko po, kaya lang, hindi rin po pwedeng sisin. Ang para sa akin po, ginawa niya po yun dahil alam niya sa sarili niya na hindi niya na kaya magbago. So parang, kahit anong gawin ko, ang paniniwala, na talaga siya. Okay, ang paniniwala mo, hindi siya nagpakamatay dahil iniwan mo siya. Opo. Nagpakamatay siya dahil sarili niya, kalaban niya, parang gusto na lang niyang tapusin ang lahat, correct? Opo.
Huy. So, anyway, ano ba ang tanong mo kay Mama Colleen? Tanong ko po kung dapat po ba na pilitin kong magkita at magkausap kami ni DJ para lang sa sitwasyon ko. Anong advice sa mga taong nakapaligid sa inyo? Sa akin po, Hindi, kapitbahay mo. hindi po kasi ako nanghihingi ng advice. Hindi pa po ako nanghihingi ng advice. Pero alam nila yung sitwasyon o wala silang alam? Sa akin mo palang sinabi? Wala po. Sa'yo pa lang po tsaka doon sa best friend niya. Yun lang po yung best friend niya yung nagsuggest sa akin ng ganun. Okay. Alam mo ate, una sa lahat, sesero mo na kita ha, papaluin kita sa puwet, halika dito. Sige lang po. Okay lang po. It's okay, Mary Ann, na mag-idolize. 'Di ba? Opo. Lahat tayo, Opo. patay na patay tayo sa mga fans natin to the point na we are willing to give yung buong sarili natin sa isang tao. It is okay na maging fanatic tayo. Pero kung alam mo yung limitations mo, alam mo na hindi mo dapat ibigay ang sarili mo sa taong wala ka pa namang ini-invest na anything, feelings, walang sinasabing pagmamahal sa'yo, hindi ka naman siguro aabot ng 35 para hindi maging matalino kung alam mo na gagamitin ka lang niya o hindi. Tama, mali? Hindi po. Wait lang pala, Mama Colleen, kasi nag-promise siya sa akin. Alam niyo po ba yung first night na nangyaring yun? Oh. Nag-promise siya na ikukuha niya ako ng boarding house. Na sana hindi daw yun ang huling araw o gabi na Siyempre, ate! 35 ka na! Lahat ng magagandang pangako, ipapangako niya sa'yo. All the best para mapa-oo ka. Alam mo yung tawag doon, yung bibilugin ka muna niya. Para makuha niya muna yung inaasam niya. Then kapag ka nakuha niya na, boom! Paalam na. Okay. Maraming ganyan, ate. Hindi lang siya yung unang klase ng tao na mamimit mo ng ganyan. Maaaring nagpadala ka sa mga pangako niya, nagpadala ka kasi you are a fan of him. Pero ate... Saka yung ano pa po, may isa pa po akong problema dun eh. Na about po dun, ang middle name ng tatay ko is apelyido niya. Huy, baka kamag-anak mo. Ayun na nga po yung masakit na yun. Kaya, pero wag ka naman masyadong advance mag-isip. Baka nagkataon lang naman, ikaw naman. Pero parang ang pangat-puting na. Hindi, malay mo. Hoy, may mga kilala ako na kaapelyido ko pero hindi ko pala kamag-anak. Parang ano lang yan eh. Di ba may mga apelyido na Cruz? Maraming Cruz sa Pilipinas. Maraming Valle sa Pilipinas. Maraming De La Rosa sa Pilipinas. Pero it doesn't mean na magkakamag-anak sila. Di ba? Apo. Praning ka lang. So balikan ko uli yung sinasabi ko. Naniwala ka kasi sa pangako niya, correct? Opo. Naniwala ka sa mga pa-boarding house niya, correct? Opo. Naging marupok ka dahil sa pangako niya, correct? Opo. At mas naging marupok ka kasi fan na fan ka nito, correct? Opo. Ate, maraming ganyan sa industriya. Sinasabi ko na sa'yo. Mapa-artista, mapa-DJ, mapa-vocalist. Basta alam nila na they have the power na paikutin ka, kaya nilang gawin yan kapag kagugustuhin nila. Lalo na kung alam nila na nawala sa tatawan. Teka lang. Ka-winner na ko! Nakakaloka! Heists. Oo. 0977-7915. Hello po sa inyo. Ito na, tinatawagan uli natin siya. Yes, hello po. Mary, maraming mga kalalakihan na ganyan. Ite-take advantage ang kahinaan mo, lalo na kung alam niya na G ka sa kanya. So ikaw bilang babae, alam ko 35 ka na, aminin mo. Kaya mo rin isinuko kasi sabi mo 35 ka na rin naman eh. Tama, mali? Tama po. Kumbaga nandun ka na sa moment na desperate ka na kasi 35 ka na. Tama, mali?
Opo. I understand, okay? Naiintindihan ko yung pagiging desperate mo on finding the right one, on having a baby, o kung hindi man yung baby, yung finding the right one na lang. Kasi Opo. feeling mo mawawala ka na sa lotto numbers. 'Di ba? Hindi pala, abot pala ng 100 yon. Wala ka na sa kalendaryo eh. Sa feeling mo, eto na yung huling hirit mo, eto na yung huling biyahe mo. Pero ate, ako lang maling-mali kasi yung umpisa. Wala pa man kayong relasyon, ibinigay mo na agad. 'Di ba? So ngayon, ang tanong dito, may aasahan ka ba sa kanya? Kahit ako hindi ko alam. The moment na sininzone ka na niya, the moment na binlock ka na niya, the moment na hindi ka niya na pinapansin. Sorry ate, real talk. Ginamit ka lang niya. Ginamit lang niya yung kahinaan mo. Opo, tapos may nang-i-stalk sa akin. Oh, Ang sabi, tantanong ko daw siya kasi kailan daw ngayon mag-on. Nagpi-feedback tayo, te. Ano na? May nagme-message ko sa akin. Eh, sila daw mag-on ngayon, dalawa. So sabi ko, ikaw nasa iyo ka kuya kasi tawag nito, siya, baka mangyari lang din sa'yo nangyari sa akin. Kasi tendera po siya sa isang bulaluhan. Siya daw po yung binibisita ni DJ ngayon. Siya daw po yung pinupuntahan. O diba? Very playful mapaglaro si kuya mong boy. So yung ba ang gusto mo makasama? Pwede ka namang maging funny. Pero ate, be smart. Ikaw na lang po yung idolize ko. Ayoko na sa kanila. Naninermon si Mama Colleen. Nang real talk. Okay lang ba yun? Ikaw na lang, Mama Colleen. Uy, pero di ako pumapatol sa babae. Hindi, ikaw na lang po, Mama Colleen. Ikaw na lang ang ko kasi mabait ka eh. Akala ko naman, type mo na ako. Huy! Ay, delikado yun. Aray ko. Natawa ako, Diyos ko, day. Anyway, ate, I am sorry for what happened to you. Okay po. My one advice for you, ipagpatuloy mo na lang yung pagbubuntis mo. Huwag ka makinig sa payo na ipalaglag mo yung bata. Kasi promise, Siyempre po. you will regret it forever. Hindi ko po gagawin yan. Wag na wag. And ako siguro, thank you. Kasi binigyan mo na lang ako ng anak. Thank you. Siyempre. Diba? Parang magkakaroon ka na ng purpose sa buhay eh. Yun na lang yung... Oo naman po. Diba nakaka-bad trip si kuya mong DJ? Opo. Pero, siguro salamat na lang sa similya mo. Diba? Kasi at least ngayon, kung naghahangad man ako ng unconditional love, makukuha ko na to sa supling na nasa sinapupunan ko. Ganun na lang. Okay? Opo. And ate, huwag ka na maging masyadong marupok. Opo. Hindi na po mauulit. Huwag na talaga kasi bubuntalan talaga kita. Baka mamaya may makita ka na namang radio DJ, panoorin mo na aliwa, i-message mo, tapos may mangyari na naman sa inyo hanggang marami kang panganay sa iba't ibang DJ. Ay, hindi na po. Oy. Hindi na po mauulit. Oo, I know. Diba? Yan na lang ang focus ng buhay mo, okay? Opo, salamat po. Salamat, paluin kita dyan eh. Opo. Mama Colleen. Pwede po magpabida. Ayoko nga. Ako nakatuto kasi sila naka-tune in pa. Ngayon alam na nila yung storya. Pakibatukan po tong si Mary Ann. Ay, wag pala. Buntis pala, wag pala. Alam po nila. Hindi, ganito na lang. Bago kita ipapabida dyan, kung meron kang mensahe, magpaalam ka na ha. Kay radio DJ na nakabuntis sa'yo. Una sa lahat, mensahe para sa namayapa mong ex. Sa kanya, alam niya naman po yun eh. Kagaya na, hindi niya naman ho ako ginagambala kagaya sa iba na ganun daw, nagiging dahilan ng tapos minumulto. Ako hindi naman po kasi alam niya naman po sa sarili niya na kung gaano ko siya minahal, kung ano nangyari.
kung ano nangyari sa aming dalawa. Yung katotohanan, alam niya yun. So, kung nasa naman siya ngayon, sana masaya na siya. Kasi, pinanalangin ko naman na maging okay siya. Sabi ko kay Ama na sana papasukin siya dun sa taas. Grabe siya sana papasukin siya sa taas. Opo, kasi di ba, bawal po yun, di ba? Yung ano. Hindi natin alam. Ewan nila, ko. Pero yun, pinagdasal ko naman po siya eh. Hindi naman po ako nagkukulang sa kanya. Pagpunta sa gate, sabi ni San Pedro, wala yung pangalan mo dito, baba. Ay, pero sa malangit naman ang kanyang kaluluwa, okay? Opo. Para kay radio DJ na nakabuntis sa'yo. Sa kanya po, sana may mga anak siyang babae. Yun na lang, sana hindi siya karmahin sa mga pinagagagawa niya. Galit ka? Hindi naman po. Never ako maghahabol kasi alam niya sa sarili niya yun. Diba? Okay. Mama Colleen, ba kasi kalbong DJ yan? Sino? Kalbo ba to? Tumatawa siya! Oh my God, sinong DJ yung kalbo? Hindi ko po alam. Pero kalbo? Wala po akong kilala. Wala. Kalbo. Okay. Naku, hulaan nyo sino. Natatakot ako magbigay ng clue kasi baka mamaya madama yung radio show ko. Tama po, wag po. Sikat, kilalang kilala. Kilala na, sikat pa. Hoy! PM mo sa akin ngayon, PM mo sa akin. Sige po, isi-send ko pa yung pic. Makakapag-PM ka ba? Habang kausap kita? Makakapag-PM ka habang kausap kita? Okay. Wait lang po Huy! Lang yaka, i-delete mo yung sinend mo na picture ng nasa kabaong Buang ka. Niremove ko po sa akin eh. Bakit pati yung nasa kabaong? Napakawalang yam. Hindi ko po siya ma-unsend. Sorry po na lang-send ako eh. Napakawalang yam. Alam mo, ayoko nakakita ng ano yun. Actually, siya po yun. Ano po yun. Kaya nga, ba't mo sinend sa akin? Na ano nga po na-send ay na mali po yung pag-i-send ko. Yung picture nga po sana na sinasabi ko sa iyo. Ang sakit ng ulo ko. Sinend mo yung nasa kabao. Sorry po. Sorry talaga, Mama Colleen. Ayaw ma-delete! Nakakainis ka! Ia-unfriend na kita! Ayan na po. Sinend ko na yung picture ni Anak. Ang sakit ng ulo ko. Yung unang-una ko nakitang picture, yung nasa kabaong, napaka-ano mo Anyway, magpakapi ka ngayon. Na-stress ako. Anyway, maraming salamat, Mary Ann. And this time, maging matalino ka na. Ipagpatuloy mo yung pagbubuntis mo, utang na loob. Okay? Opo, pabida po ako, Mama Colleen. Sige po, go! Pabida ko lang po ang Makay family, si Ate Jamwan San Miguel Camagong, Makay, at saka si Doc Makay po, Doc Ebo, Doc Boyek. Pabida po sa family Flores. Malamal ko po kayong lahat. Thank you sa lahat. Yan lang po. Taga-kabila ba yan, Mama Colleen? Ayoko mag-talk. Basta hindi siya kalbo. Huwag kayong ang dami nagte-text dito, nanguhula. Anyway, maraming salamat, Mary Ann. Yun lang, and God bless. Again, ipagpatuloy mo yung pagbubuntis mo. That's the best gift na meron ka ngayon. Okay? Opo, salamat po. Maraming salamat, Mary Ann. Opo, maraming salamat po ulit, Mama Colleen. Bye-bye. May song request ka ba sa kanya? Ano po, ang salawahan po, Arab song po ni, Arab song po yun eh. By, Send mo sa akin yung picture. Leron James. Send mo sa akin yung picture yung dalawa. Sige po. Yun. Alright, maraming salamat. Nakita ko na mga bebe ko pero hindi ko i-spulok bala kayo dyan. Okay po, salamat po. Once again, bye Mary Ann. Okay po. Thank you. Nakakaloka si Mary Ann. Nag-send ng picture kasama yung nasa Ayoko na. Hoy. Sinong DJ ito? Secret. Kawinner yan po ang kwento ni Mary Ann. Naging marupok.
may nabuo, sinuggest na ipalaglag, pero ang suggestion ni Mama Colleen, wag. Lagi niyong tatandaan na walang kinalaman ang bata sa ating sinapupunan. So please, mas maging matalino tayo this time. Kung minsan tayong naging bobo sa pag-ibig, kung minsan tayong binigo ng pag-ibig, at may nabuo sa pagiging hibang natin sa pag-ibig, wag po nating idamay ang inosente na nasa sinapupunan natin. Because you will forever regret it. Once again, ito po ang kwento ni Mary Ann dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. 91.5 Win Radio.